Posible pa kaya mapanagot ang salarin sa pagkamatay ng biktima ng ligaw na bala na si Stephanie Nicole. Ayon sa mga eksperto, masusing investigasyon ang kailangan para matukoy ang pinanggalingan ng bala at ang may-ari ng baril. Darito ang report ni Cedric Castillo. Hindi imposible pero hindi rin magiging madali. Ito ang naging pahayag ng Philippine National Police sa kung mauhuli ba ang mga salarin sa indiscriminate firing o pagpapaputok ng baril na kumitil sa buhay ng 7 taong gulang na si Stephanie Nicole Elia. Dinayo namin ang Firearms Identification Division ng PNP sa Campo Crame kung saan pinag-aaralan mula identity ng may-ari ng bala hanggang sa lokasyon ng shooter nang siya'y magpaputok. So bago ka mag-conduct ng examination, we try to determine we are to determine the entry bullet hole and exit. Kailangan kasi natin tusukin yun ng parang rod para ma-extend natin yung buwan. Okay, halimbawa po, dito ang tama, no? May butas siya ngayon, makikita mo. Pag itusok mo ngayon yan, pasok doon sa actual na butas ng bala, malalaman mo kung saan galing. Halimbawa, pag ganon. So, ibig sabihin, ang bala pa ganyan. Pag ganyan, ang bala pa ganon. Diba? Sa tulong ng device na angle finder, agad-agad daw na matutukoy ang anggulo ng entry o exit ng bala sa katawan ng biktima. Pero umpisa pa lang daw ito ng palaisipan kung nasaan at sino nga ba ang bumaril. Kahit tukoy na ang direksyong pinanggalingan ng bala, kailangan pang alamin kung gaano kalayo ang shooter. Pataas ba, derecho o pababa ang pagpapakawala niya ng bala at kung tutugma ito sa anggulo ng entry o exit wound ng biktima. Pero pagkasabihin mo kung saan ang position, possible position ng tao pwede, kung saan doon banda. Pero kung sakaling approximate distance, mahirapan tayo. Noong pagsalubong sa 2012, may mga narecover ding basyo ng bala. Isinailalim ang mga ito sa Integrated Ballistic Identification System o IBIS, kung saan sinusuri ang bawat hibla ng bala para malaman kung sino ang may-ari ng baril. Ang naging resulta, walang kaparehas doon sa mga markings na naka-input sa database. Meaning to say, wala sa mga, or ito yung mga loose firearms. Ang problema pa, mula sa 1.2 milyong rehistradong baril sa bansa, mahigit 70,000 baril pa lamang ang na-encode sa database ng IBIS. Hindi pa kasama sa mga bilang na ito ang libu-libo umanong loose firearms o mga hindi rehistradong armas. Meron pong kuha ng gobyerno, lahat ng loose ay kagaya nung amnesty program nung kanyang executive order na lahat ng loose firearms ay ipa-license. Para sa unang balita, Cedric Castillo reporting.